minabuti kong mag-live muli para ating balikan itong nangyari kaninang tanghali noong naglabas ng desisyon ang ating pinakamahal at ginagalang na Korte Suprema ng desisyon na tulad ng binabanggit na natin na walang katuturan yung sinampali ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil na sinasabi natin na iyon ay taliwas sa tinatadhana ng ating saligang batas. At maraming mga issues na pinag-usapan po natin ito noong mga nakaraang mga buwan. At salamat sa Diyos at lumabas na rin ang desisyon ng Korte Suprema kanina. At napatunayan yung mga binabanggit natin na unconstitutional yung hakbang na ginawa po ng House of Representatives dahil nga merong tatlong naunang impeachment complaint December 2, December 4 at saka December 19 noong 2024 na inihain ng iba't ibang mga grupo. Tapos bigla na lamang yung February 5, 2025 impeachment complaint ay pinirmahan ng mahigit 200 membro po ng mababang kapulungan at kagad dinala sa korte sa Senado at pinagpipilitan na umpisan na agad ang trial. Maliwanag naman po kasi yung provision po ng saligang batas dyan na pag ang impeachment ay inihain na sa mababang kapulungan ng isang ordinaryong mamamayan pero in-endorse ito ng isang congressman o kaya ay ang mismo naghain ng petisyon ang impeachment ay isang congressman, ay dapat ito ay ilalagay na agad sa order of business ng House of Representatives within 10 session days. Pero hindi po nila ginawa yun ang ginawa po nila, in-archive po nila itong mga impeachment complaint na itong mga ito. Practically, dinismiss nila ito kasi hindi nila in-action na in-archive. So, ibig sabihin nun, initiated na rin po yung impeachment complaint na naunang hinihain. Pero ang kanilang ginawa, naglabas sila ng pang-apat. So, yun po yung naging desisyon ng Korte Suprema dito na hindi nila sinunod yung tamang procedure po na tinatadhana ng saligang batas. Ang liwaliwanag po ng provision po kasi ng ating saligang batas patungkol po dyan sa initiation ng impeachment complaint. Kaya yung naging hatol po ng Korte Suprema, unanimous. Unanimous po yung decision. At hindi natin masasabi na nagkamali ang Korte Suprema dito dahil unanimous yung decision. At ang mismong ponente pa, si Justice Marvin Leonen, isang napakahusay na professor yan ng batas sa University of the Philippines. At taga-Juan po yan, taga-Cordillera po yan. Hindi ako nagkakamali sa Baguio. Lumaki rin si Justice Leonen at maganda yung kanyang pagkasulat sa decision. At talaga naman pong tayo ay natutuwa. At lagi kong sinasabi nga, pag nagdidesisyon ng Korte Suprema, ano man po yun, sundin po natin. Pero meron po kasi uli nagsasalitang mga politiko. At tinasabi nila na pwede rin baliktarin daw ng Senado yung naging desisyon ng Korte Suprema. Naku po, saan naman po kaya nila kinuha kung ganong opinion na pwede nilang baliktarin ng Senado yung naging desisyon ng Korte Suprema at ipagpatuloy yung impeachment trial na siyang gusto ng mga, alam nyo na, yung mga grupong, sabi ko nga, mga grupong mga oligarchs, yung mga negosyanteng wala po silang inisip kung hindi para lang sa sarili nila at hindi para sa bayan. Samantalang ang ating bansa lugmok na nga sa kahirapan at mga samot-saring mga problema ang dumarating po sa atin. Kasama na dyan yung sunod-sunod na kalamidad na nangyayari ng mga panahon na ito. Pero gusto pa nila magkaroon ng sarswela sa Senado. Pag sariling interest lang po nila ang kanilang iniisip. At hindi ko maintindihan kung anong klaseng kaisipan at salubin ang meron itong mga politikong ito. Maliwanag na yung desisyon ng Korte Suprema dyan. Kung inyong mababasa, susuriin ninyo yung Senado ng Korte Suprema dyan.
Sinabi nga na yung 1-year rule na hindi pa pwedeng magkaroon ng more than one impeachment complaint against the same impeachable official. Maliwanag po yun. Hindi nila sinunod yun. Although sinasabi ng Korte Suprema na hindi nangangahulugan na walang nagawang pagkakamali, kasalanan, si BP Sara, hindi siya. Ito naman yun kasi hindi naman po madidesisyonan niya ng Korte Suprema yung tungkol po dyan. Pero maliwanag naman po yung sinabi ng Korte Suprema na kahit na po mahigit 1/3 ng membro po ng Kamara ang siyang pumirma ng impeachment complaint o sila po ay inendorso na po nila yan, ay kailangan po magkaroon ng pagdinig ang House of Representatives dito sa mga nirereklamo at bigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na o kay sino mang impeachable official na ipaliwanag pagkatapos maihain yung impeachment complaint. Ano yung mga ebidensyang inihain laban sa kanya, nasagutin din niya ito sa mababang kalkulon. Hindi pa pwedeng porque mayroon ng sinampang impeachment complaint, hindi mo na bibigyan ng pagkakataon ang isang sinasakdal. Di violation pa rin po yun ng due process. Maliwanag yung provision na naman ng saligang batas niya sa Bill of Rights under Article 3, Section 1. Sabi, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall anyone be denied of legal protection of the law. So, ibig sabihin yan, dinggin nyo bago kayo gumawa ng aksyon kung meron man kayong nirereklamo. At yan ay hindi sinunod ng Kamara. So, ito, maghintay na lang sila uli next year. February 6, 2026, kung gusto nilang sampan uli ng impeachment si BP Sara, di sampan nila ng impeachment. Pero sa ngayon, yung tulad ng mga binabanggit natin ng mga nakaraan, hindi pwedeng galawin ng Senado itong impeachment complaint na ito. Dahil nga po, depektibo ito, hindi nila sinunod yung mga provision po ng ating saligang batas. Kaya yung mga aksyon po ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, alam naman po natin mga talagang diehard na kaalyado po ni BP Sara. Tama po yun. At yung mga ibang mga senador din na 18 yata, hindi ako nagkakamali, yung mga senador na bumoto noon na ibalik muna sa Kamara itong kanilang ginawa, iniremand, hindi muna nila dinismiss. Pero ito ngayon, sinabi na ng Korte Suprema, dismiss yan kasi unconstitutional yung ginawa ng tao. Kahit paano mga minamahal na kababayan, mga kaibigan, nawalan tayo ng isang pagkakabalahan o problema. Kaya tupagin na lamang po natin ang kapakanan ng bayan. Magmula ngayon hanggang sa February, huwag muna natin sayangin ang oras ng sambayan ng Pilipino sa politika. Ayusin muna natin mga problema natin sa bansa. Ang dami-dami kung dapat nating asikasuhin sa ngayon. Yung kahirapan ng ating mga mamamayan sa mga panahon na ito, kalamidad na katakot-takot yung hinaharap natin. Nakakadismaya lamang na katapos ng naging hapon ng Korte Suprema ay meron pa rin mga politiko na nagsasabi ng iba aliwas doon sa binanggit ng Korte Suprema. Lagi kong binabanggit kasi yan na pag nagdesisyon ang Korte Suprema, yan ay ang kanilang pinatutupad yung tinatawag nating rule of law at saka yung supremacy of the Constitution. At yan po ang importante po sa isang demokrasya katulad ng bansa po natin, na yan po yung ating pinanghahawakan, yung rule of law at saka supremacy of the Constitution. Kaya po yung Korte Suprema, hindi porke nagkaroon siya ng desisyon kontra doon sa ginagawa ng ibang sangay ng pamahalaan tulad ng Kongreso o ng Malacanang, na ang Korte Suprema ay supreme kaysa sa Malacanang o sa Kongreso. Hindi po. Hindi po supreme ang Supreme Court. At pagdating sa bagay ko, hindi. Ang pinapatupad po ng Supreme Court ay supremacy of the Constitution. It is not supremacy of the Supreme Court. Kasi meron na namang nagsasabi na pwede namang baliwala yung decision ng Korte Suprema na hindi po pwede yun.
Kasi ang pinapatupad po, kailangan pong ipatupad yun. Yung decision ng Supreme Court, kailangan pong respetuhin po natin yun. At kung ano man po yung iniisip ng iba dyan, ng mga politiko, kontra po sa mga Duterte, sabi nga natin hindi naman po accountability ang hanap ng mga politikong ito. Kung hindi gusto nilang mawala si BP Inday Sara sa politika, pagdating ng 2028, hindi siya makatakbo kung ano man po yung nararapat para sa kanya, para sa bayan. Yan po ang malinaw na dahilan ng impeachment na yan. Mabuti na naman po meron tayong Korte Suprema at mga maestrado po natin. Unanimous ang kanilang decision. Ibig sabihin, lahat po ng mga membro ng Korte Suprema, iisa po yung direksyon na kanilang tinahak at tama po yung kanilang naging desisyon. Kaya malaking pasalamat po natin. Unang-una po sa Panginoong Diyos, sa pagbibigay po ng liwanag sa ating mga maestrado ng Korte Suprema para po ma-desisyon ng gano'n para sa bayan, para sa mamamayan Pilipino. Siyempre, sa ating mga maestrado ng Korte Suprema, maraming salamat sa pagbigay ng desisyon, napapanahon na desisyon. Tama lamang po yun kasi magbubukas na nga po yung session ng Kongreso at sana yung Kongreso ng Pilipinas pagtuunan na lamang po nila yung pagpasa ng mga batas na nakabinpin po ngayon o na-file na po mga panukalang batas yan na para sa bayan. Ayusin po nila at ipasa po at ganyan din po sana yung palasyo, pagtuunan din po yung pagpapatupad ng mga nabigyan na po mga batas para sa ating mga mamamayang Pilipino. Alalahanin natin na po konting panahon na lamang ang naiiwan ng administrasyon nito. Pero kung ubusin pa natin ang panahon na ito sa pamamagitan ng pamumulitika, kawawa naman po yung sambayan ng Pilipino. Kawawa po ang bayan. So maraming salamat po muli sa Korte Suprema. At syempre yung mga abogado, yung kaibigan ko, si Attorney Sapilito Torion, na isasama nag-hain nito na petition sa Korte Suprema. Si Attorney Delgra, sila yung mga co-petitioners dyan. At syempre yung mga iba pang mga personalidad na nagsampa nitong petition ito sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyo. At atin pong ipagpapatuloy yung ating pagbibigay ng mga liwanag dito sa mga iba't ibang mga issue. So inuuna ko muna itong naging desisyon ng Korte Suprema kanina tanghali. At maganda po yung ating haharapin sa mga susunod na araw pagkatapos po ng bagyo na nagdaan. Tatlong bagyo po yung Krising, Atlante at saka Emong. Tapos eto, magandang naging desisyon ng Korte Suprema kahit pa paano karoon ng liwanag dito sa ating bansa at mapagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay-bagay na dapat bigyan talaga ng atensyon ng ating pamahalaan at hindi lamang po yung pamumulitika. So yan po yung ating pahayag ngayon, mga